Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nandito at lalong-lalo na pasasalamatan ko po ang tunay na Royal DDS. Number 1 na po dyan, si Tatay Rani Lodovica ng Quezon City. Siya po ang tunay na masasabi ko na totoong DDS dahil 2016 pa lang nandyan na po siya sa may labas po ng Batasan Pambansa. Nandun din po kaming magkapatid. Dahil kaming magkapatid, mula pa sa umpisa na nangampanya si Tatay Digong, hindi po kami nawala dyan. So maraming salamat po Tatay Rani sa iyong tunay na pagmamahal sa bayan, tunay na suporta na binibigay mo sa mag-ama, si BP Inday Sara at ni Tatay Digong at kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kami po ay nagpapasalamat sa mga vloggers at lalong-lalo na po sa Duterte Rider supporters na walang humpay, na tunay na nagbibigay ng suporta, walang tulugan. Ika nga ni Herman Moreno, mabuhay po kayong lahat. Pagpalain po kayo ni Allah sa inyong pagbibigay suporta at pagmamahal sa ating inang bayan. Pasalamat din po ako sa aking katabi na nandyan palagi para ipakita ang kanyang pagmamahal sa ating inang bayan, sa ating pamilyang Duterte, kay Senator Ronald Bato de la Rosa na pilit na gustong kunin ng mga taong wala naman talagang naiambag sa ating bansa. Papayag ba tayo na another kidnap na naman sa ating kapwa Pilipino? Hindi! Tayo po ay nandito hindi para magpasikat o makipaghasit ng lagim. Tayo po ay nandito para magpakita ng tunay na hangad nating Pilipino para sa kaayusan, kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Mabuhay ang kapwa Pilipino na nagsasakripisyo sa araw na to. Mabuhay tayong lahat. Tayo po ay hindi nagpapabayad para pumarito sa lugar na to. Kasama yun eh. Andito po tayo bilang isang mamamayang Pilipino upang hadlangan ang panggigipit ng mga makakaliwang grupo at ng mga kampo nila Risa Hontiveros na walang hangad kundi makulong ang kapwa nilang senador. Ako po ay pumunta rito hindi para makipag-away o away natin ang mga tagabantay na tagapagligtas na mga kapulisan na sila yung nandito para alalayan ang ating mga senador para hindi sila pasukin ng mga makakaliwang grupo. Sana po magtulungan po tayo mga kapwa ko Pilipino. Bakit? Masyado na tayong subsob, pudpud ng ating mga paa at kamay. Dahil sa laban na to, kung patuloy naman itong mga kabila na walang hangad, kundi ibagsak ang kapwa nilang Pilipino. Saan kayo makakita na ang isang Trillanes ay may bitbit na papel, na kuno, na papel na galing sa ICC? Meron bang ganon? Na isang nilalang, na isang Pilipino na nagpapanggap na tao ng International Criminal Court? Hindi po tama yan. Sa mga kapwa naming Pilipino na patuloy na lumalaban against Vice President Inday Sara, sana po matauhan po kayo dahil hindi po kami nandito para po sumalungat sa kaayusan, kapayapaan at
harap nyo. Bilang isang Maranao tribe, galing po ako sa Lanao del Sur. Part po yan ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gusto ko po kayong i-update sa kasalukuyan na nangyayari sa aming lugar. Parte po yan ng Bangsamoro. Ngayon po, ako po ay natatakot at kinakabahan dahil po baka po magkaroon ng patayan, baka po dumanak ang dugo sa kinalalagyan ng ating mga Bangsamoro. Pinapanalangin ko po kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana po walang mangyari sa darating po na pagpili ng mga kakandidato po sa darating na barb election po. So, mananawagan po tayo sa mga kinauukulan. Tama na po ang pamumulitika sa ating bansa. Asikasuhin po natin na gumawa ng batas ang mga congressman. Hindi po dapat kayo nilagay dyan sa kinalalagyan nyo para ibagsak nyo ang kapwa niyong Pilipino, kapwa niyong babae na isang Pilipina na tunay na nagsiservisyo sa ating bansa. Hindi po niyo kasi tinitingnan kung ano talaga ang kalagayan ng ating inang bayan, kundi puro na lang kayo impeachment, puro na lang kayong impeachment, puro na lang ICC. Ano ba talaga tayo? Party ba tayo ng International Criminal Court? Wala na po tayo sa ICC. Ito po ay laban ng Pilipino sa Pilipino. Huwag po tayong sasama sa mga Pilipino na walang hangad, kundi sirain ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Sana po matauhan na po tayo. Huwag po natin pairalin na tayo ay kakamping, na tayo ay dilawan. Ito pong laban na to ay laban ng isang Pilipino, isang Pilipina na tumatayong pangalawang Pangulo ng ating bansa. Bongbong Marcos, tandaan nyo, hindi kayo katanggap-tanggap ng mga dilawan noon. Ang dami pang babatikos nung nilibing o pinalibing ni Tatay Digong ang inyong ama. Ilang dekada na ang dumaan na Pangulo na hindi man lang binigyan ng libing o pagmamahal ang inyong ama. Bagkos, ang dami pong sinasabi against former President Rodrigo Roa Duterte.